Ito daw yung best sa center spring na pwede mong ikabit sa scooter mo. TSMP to na 1,200 RPM. Mahahaluan na ng ibang kulay yung setup natin. Chop suey gaming na tayo. Magpapalit na rin pala tayo ng ceramic pulley bushing. Itong Pitts Bike na hyper pulley pin na ikakabit natin. Madami na kasi akong good reviews na nabasa dito. Kaya tara, samahan nyo ako. CVT session ulit. Gamit ko pala ngayon guys yung una kong impact wrench. Gusto ko kasi ipakita na kahit budget meal yung tools nyo, pwede na yan. Ito kasi guys, pag yung impact wrench lang, I think nasa 700 to 800 pesos. Ito kasi binili ko, may dalawang battery na yan. Yung kumpleto na rin sa socket. 1.1 yata yung bili ko nun. Sa mga wala pang impact wrench dyan, sobrang sulit nito. I-link ko na lang dito sa video. Ito pala guys yung mga kasamang socket dun sa impact wrench. Tingnan nyo naman, kumpleto na. Ito yung 8mm gamit natin sa CVT bolts. So dito sa drive face nut, kailangan natin ng 22. Ito 19. Ito, 22. Ito yung JVT drive face natin. Makinis pa naman. Baklasin na muna natin lahat. Dito naman sa clutch bell nut, kailangan nyo ng 19mm. Ito yung clutch bell natin. Medyo madumi ng konti. Pwede nyo i-brush lang yan. Pag nagbaklas kayo ng belt, tandaan nyo lang yung orientation. So yung sa atin, yung Honda nakaharap sa atin. And para mapalitan natin yung center spring, kailangan natin tanggalin tong torque drive nut. 39mm yung sukat nito. Kailangan nyo dito ng 39mm na socket. Ingat lang kayo guys kung nagtatanggal kayo nito kasi nakakompress tong center spring. So kailangan yung gamitan ng paa yan. Para nagtutuklap yung pintura ng JVT na clutch assembly. May mga chip ng paint. Tanggalin lang natin tong collar. So ito yung gamit natin ngayon, JVT na 1000 RPM na center spring. Daming sasabi sa akin, mabilis daw lumambot to eh. Tingnan natin. Teka, kunin ko yung stock, kumpara natin dun. Ito guys yung stock natin na center spring. 800 RPM to. Pakiramdaman lang natin. Ito naman yung JVT na 1000 RPM. Parang parehas ng pakiramdam ah. Mas mahaba lang ng konti itong JVT. Parehas nga. To be honest, parang mas malambot pa ng konti itong JVT. Yan, ito yung ipapalit natin. Itong TSMP na 1200 RPM. Ito matigas. Pagdating naman sa haba, mas mahaba rin ng konti itong TSMP sa stock. Kumpara naman sa JVT, mas maigsi ng konti itong TSMP. Pero again, ito legit na matigas. Yan o. Dito naman sa JVT na clutch assembly, habang tumatagal parang nalalamyaan ako sa takeoff eh. Parang mas gusto ko pa yung takeoff dito sa stock na clutch assembly. Pero dito kasi sa stock clutch natin, nagkabit ako dito ng 1000 RPM na clutch springs ng JVT rin. Hindi ko na yan nilipat dito kasi may kasama na rin doon na 1000 RPM clutch spring to. Kaso parang may trust issues ako ngayon eh. Siguro para makampante tayo, ilipat na lang natin tong clutch spring na to dito sa JVT clutch natin. Kailangan nyo lang gumamit ng flathead para matungkab tong circlip. Alalayan nyo lang kasi tumatalsik yan. Pag natanggal nyo na yung mga circlip, tungkabin nyo lang ng konti ito. Tandaan nyo lang guys yung orientation. Yung mas makinis yung edge, yun yung nasa loob. Although usually may pintura rin naman yan, yun yung taas. And para matanggal itong mga clutch spring, dapat meron kayo nitong circlip pliers. May hirapan kayong tanggalin to kung wala kayong proper tool. So same line din gagawin natin dito. Tanggalin muna natin tong circlip, then itong plate. Pansin ko lang pala sa stock na circlip, flat na flat. Ayan o. Well, yung sa JVT naman, may konting bend sa dulo. Yan, side by side natin. And sa backplate naman, meron parang nakaumbok dito sa JVT. Kaya yung orientation ng circlip mo, pag kinabit mo, ganyan, talagang pointing outwards. Dito kasi sa stock, wala. So, kung hindi mo alam yung tamang orientation, like ako dati, baka hindi mo malagay ng tama yung circlip. So, ito na guys yung JVT. Tanggalin natin itong clutch spring. Alright.
So ito guys yung clutch spring na kasama sa JVT clutch assembly. Ito naman yung binili natin dati na JVT 1000 RPM clutch spring. Parang same size naman. Pakiramdaman din natin yung tension. Alright. Parang same naman yung pakiramdam ko. So baka hindi naman spring yung problema. Baka yung material nito, baka kailangan pang lumapat muna dun sa clutch bell. And pansin ko pala dito sa JVT na clutch assembly, merong washer dito. May 3 washer. Okay naman yung play. Pagdating sa size, pareho naman, oh. So patagalin pa muna natin. Marami kasi nagsasabi lalapat pa raw to eh. Pero pag hindi pa rin nag-improve, palitan ko siguro ng Daytona na lining to. Marami na yung nag-recommend sa akin nun eh. Kabitan natin to dito para all yellow. Pag nagkakabit kayo ng clutch spring, make sure lang na pasok talaga. Yung kita nyo yung kabilang dulo dito, dapat nakalabas dun sa ilalim. Alright, nakabit na natin. All yellow na. Medyo nahirapan ako ikabit tong clutch spring kasi parang mas mataba yun dito ng JVT. So kung nahirapan na kayo magpasok, ang technique lang dyan, kung may rubber mallet kayo, yung pupukin nyo lang ng konti para lang lumusot sa ilalim. So ito guys, okay na, goods na. Make sure lang na nakalabas tong kakabitan ng circlip. Make sure lang guys na pasok ha. Alright, all goods. Nakalimutan pa na natin isa pa nating aayusin. Ito kasi guys yung stock na pulley bushing. Dapat daw ceramic bushing na yung gamitin natin kasi copper tong loob ng JVT pulley. Kaya bumili tayo nitong Pitts bike na hyper pulley pin. Yan pang PCX, ADV, yan ceramic bushing na to. Dito pa lang guys, ramdam ko na yung difference sa bigat eh. Pero tara, timbangin natin. Unahin natin tong stock na pulley bushing. So ang bigat nito is 107.7 grams. Ito namang ceramic bushing. Tingnan nyo kung gaano kagaan. 38.2. So halos 1/3 no? Pagdating naman sa haba, same na same lang. Sayang, kala ko mas mahaba tong ceramic bushing eh. Para parang may magic washer na rin tayo. Pero okay na rin to. Kasi ang advantage itong ceramic dito sa stock na bushing, less friction dito, less heat. And marami na rin ako nakitang nag-i-stock up dito yung bushing nila. So pakiramdaman lang natin sa pulley. Ito yung stock. Madulas naman. Try naman natin itong ceramic. Parang mas siya, mas smooth. Yan guys. Dito ulit tayo sa stock. Pakiramdaman natin. Smooth naman, pero mararamdaman nyo talaga sa sa ceramic iba. Ito ulit. So sobrang gaan na. Talagang alam mong mas less friction. Wala namang linya sa loob, so wala sigurong orientation to. Gamit pa rin natin tong 14 grams na bola. Pero ngayon naman, ang dami nag-recommend sa atin na mag-13 tayo. Pagaan ng pagaan no? Check lang pala natin mga bola. Okay naman. Then kabit na natin tong main event, tong TSMP na 1200 RPM center spring. Alright guys, nakabit na natin. So pink na yung loob. Chop suey gaming na. Ito torque spec na lang natin to. So guys, naset na natin 54 Newton meters. Hintayin nyo lang guys mag-click. Pwede nyo ulitin para sure ha. Dito naman sa drive face nut, gagamitin natin ng impact wrench. Wala na kasing butas to parang sa stock na drive face. Kaya hindi natin magagamit tong Y-tool. Alright guys, all goods na. Kabit nyo na lang yung crankcase tapos test ride na natin to. Alright guys, testingin muna ulit natin. 0 to 60. Alright, in 3, 2, 1, go! Alright, so pinapakaramdaman muna natin. So far, so good ha. Gusto ko yung arangkada niya. Ayan yung pag pumipiga ka, nakaramdaman mo talaga. Napapasandal ka. Pero first impression lang muna natin to Quick ride lang. I-review natin to sa ibang araw ng mas matagal na ride. Pero so far malaki na naman yung ngiti ko Pahirapan din kasi maghanap nitong TSMP na 1200 RPM na pang ADV 160, pang Honda. Laging out of stock Noong nakachempo nga ako sa Shopee Racing, di add to cart. Nakita ko 5 pieces left pa. Tapos after kong bilhin, after a few minutes, nung tinignan ko ulit, out of stock na. So kung hindi ko pa binili kaagad yun, kung nagdalawang isip pa ako, malamang wala, naubusan ako nun. Hindi ko rin alam kung merong bearing o merong impact. Yung nilipat ko rin yung 1K ko na clutch spring na JVT dun sa clutch assembly. Kasi dapat 1K din naman yung nakakabit dun.
Nagkakaroon lang tayo ng trust issues. Kasi parang nalalamyaan ako dun sa ano eh, dun sa kapit ng ano nung JVT clutch assembly. Hindi naman malamya pero parang mas aggressive nung naka-stock pa ako na clutch. Pero sabi ko nga dun sa isang video ko sa review, okay naman kasi smooth. Pero again, depende nga sa hinahanap mo sa rider. Like sa ibang rider, napaka-importante ng dulo. Sa akin, okay lang na walang dulo. Ang hinahanap ko talaga yung arangkada. Pag may arangkada gitna, happy na ako dun. Dito, ito na yung ano eh. Ito yung gusto kong arangkada oh. Goods na ako dito. So ito na muna siguro yung final form ng CVT ni ADV sa ngayon ha. Sa ngayon. Kasi kontento na naman tayo eh. Ayan o. Yung pag pumiga ka may ibibigay sa'yo. Yun na naman gusto ko. Wala pa ako nararamdaman na flat spot. Sa tunog naman ng makina, pakinggan natin. So definitely mas malakas to kaysa dun sa naka-stock CVT pa tayo. Pero normal yata yun kasi nga mas nagtatagal na tayo sa low gear eh. Nakakatawa itong ano, itong TSMP 1200 RPM center spring. Kasi lang may binago ko from the last setup pero mas malaki yung ngiti ko ngayon eh. Ay hindi pala, yung nagpalit din pala tayo ng ano, nung ceramic na pulley bushing. Pero I don't think naman na merong performance gain yun. More on reliability kasi yata yung ano, yung ceramic na bushing. Kung bagay, kampante kang hindi mag-stock up, mas less friction, mas less heat. Hindi ko na naman na-reset yung ano, yung trip meter. Pero hindi pa naman gumagalaw. Nasa 31 plus naman tayo mula nung huli kong ginamit to. So ibig sabihin hindi naman ganun kataas sa gas tong ano, tong bago nating center spring. Kasi hindi pa bumababa. Pero yun nga lang, 1 bar na lang yung gasolina natin. Gusto ko sana magano muna eh, maghintay ng rollback bago magpagas. Kaso baka hindi rollback yung dumating eh. Baka lalo pa mag-increase eh. Pagas na tayo. Plano ko pa sana mag 13 grams na bola. Actually nag-add to cart na ako eh. Hindi ko pa lang sine-check out. Pero mukhang goods na muna tayo dito. So sa mga gustong kumopya ng setup natin, nakano tayo ngayon? 14 grams na JVT flyball, JVT na pulley set, yung S2. Tapos naka Pitts bike na ceramic bushing, yung hyper pulley pin. Tapos naka JVT tayo na clutch assembly, 1000 RPM yung clutch spring, and JVT na clutch bell na grooved. And of course, yung center spring pala, 1200 RPM na TSMP. So, officially, chop suey gaming na tayo. Nahaluan na ng pink yung dilaw. Parang masarap din yung all pink to ah. At TSMP, baka naman. Dito tayo sa Petron. Kasi dun sa Big 3 na gas station, dito yata medyo mababa. So, yung 95, yun yung pinapagas natin eh. Tara, dito tayo. Less than 100. Full tank bossing. So ito yung presyo ngayon sa Petron. Diesel max 132 per liter. Extra advance 94.90. Doon tayo sa XCS yung 95, 96 pesos 90 per liter. Turbo diesel 135. Blaze 100, 107. Alright, so full tank na tayo guys. 638.57 pesos, 6.59 liters. So sinita tayo ng guard dito. Kinukunan ko lang yung ano, yung mga presyo ng gas. Bawal daw mag-video. So na-weirduhan lang ako, bawal daw ano, bawal daw picturean, bawal daw videohan yung mga presyo ng gas. Yun daw ang mandate sa kanila. So hindi ko alam kung standard yun across all Petron branches. So nagulat lang ako. Kasi lagi naman akong nagpapagas. Usually binivideo ko kung magkano yung pinapagas ko. Parang for documentation na rin. Parang first time ko lang narinig na bawal daw. Ay nako. Ano bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Pangit ang kalsada dito. Tagtag. Mas masarap sa pakiramdam ngayon na ano,
na makitang full tank yung gas mo. Sobrang mahal ng gas ngayon, talagang dapat na i-celebrate mo pag nakapagpa full tank ka. Lalo na sa mga naka-diesel na sasakyan. No guys, kamusta ba? Sa next ride pala natin, i-reset ko na yung trip meter para mas masukat natin yung fuel consumption. Curious akong malaman na magiging gas consumption ko dito ng long term. Kasi nga, ma-RPM siya eh. Alright, by the way guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, favor na rin, paklik naman yung subscribe button below. Like and share the video. So again, sabi ko nga, quick ride lang tayo. Gusto lang natin ma-feel tong bago nating setup. And so far, goods na goods. So maraming salamat sa mga sumama sa quick pasyal natin today. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.